Sumatay yung dalawa. Ganyan ka natin yung palakpakan dyan sa Nobody is here na nag-pray siya, nag-pray kayo, pinakinggan talaga ng Lord. Naglaman natin si Lord. So, ating pray po sa pananalangin hindi na sa amin. Dahil tatayo tayo pag-pray din natin ating bansang Pilipinas. Alam mo na lang natin ito, Pilipino na at nagulit. Alam mo, Pilipino na. Gusto niyo bang maging amo na rin ng Diyos? Sa 1965, ang Pilipinas onwards, number 2 siya sa buong Asia after Japan. Number 2 ang Philippines din. Hindi ako nagpakamali sa conversion rate 1 peso is to Hong Kong dollars. Pero, paglipas ng panahon na nabaliktad, kasi ito. So, sabihin, my chance ng Philippines ay muling marubago. Restore siya. At hindi lang Philippines, buong sa libutan. Kasi may Lord lahat ng tao sa inyo. So, kayo patuloy kayo nananalangin, dahil talagang may Lord lahat ay sumagot. Let's pray, Panginoon, our Heavenly Father, our most gracious Heavenly Father, thank you very much for blessing my heart with understanding sa pananalangin ngayon para sa aming bansa. Ama namin, kayo po ay nakabay. Makikinig at pakikinggan mo kami. Hinahanap mo yung mga anak na lumalapit sa inyo at nagtitiwala at nagbibigyan sa inyo. Kami po inilig, Lord, kami po patuloy na pag-pour out ng blessings mo sa aming bansang Philippines. Lahat ng blessings, Panginoon, spiritual blessings, physical blessings, lahat ng klase ng blessings, Lord, i-pour out mo sa aming bansa. I-welcome namin, Lord, ang pag-move, Panginoon, sa aming gobyerno. Tinutulungan namin mga government authorities, both executive, judicial, legislative, aming president, at sa lahat sa kanila, Lord, yung sila palaging tulungan. Ingatan nila yung sa kapamakan, yung silang tabayan, Lord, dahil alam namin without your help, wala silang magagawa. Yung silang pagmanahin, Lord, na magaling nila ang iyong mga nais para sa bansa namin, na yung create at ang plano mo ay sumagana. Hindi mo magmanahin, Panginoon, araw-araw na pagkatrabaho na aming mga government authorities, na palagi nilang malala, they are all civil servants. They are all public servants. And they will always serve the public. And you will just reward them according to what they have done. Dalangin namin, Lord, that they will always remember this. Para sa paglilingkod nila, it's always be, Panginoon, as a civil servant. Pagbahay mo, Lord, bilang family, bilang sa pamakan, at tulungan niyo po ang pamilya ng bawat sa kanila na maging kaisa sa pagiging civil servants. Bless mo, Panginoon, ang aming ekonomiya. We welcome namin ang will mo for this year 2026. Ang dinisign mo kasalanan ay aming pong maranasan. Dinilis ko po ang iyong blessing, Lord, sa lahat ng mga kabataan, mga eskwelahan, mga universities, lahat ng mga estudyante, lahat ng mga pumapasok, lahat sila, Lord, gawin mong very godly. God-fearing, God-honoring namin mga next generation. Ng lahat ng mga pinabaaral ay mag-aaral ng matigil. Ilayin sila sa kapamakan, alisin mo masama na nakakasira sa kanilang buhay ng galing of Jesus. At aking miniwag ng Panginoon ang iyong divine intervention. Bawat estudyante, Lord, mag-preserve ang kanilang buhay. Magingatan sila, lumagwag mamuhay silang maging masagana. Maranasan nila ang divine success. At dalangin namin, Lord, lahat sila sa iyo ay maglilingkod ng totoo. Ibinalangin lang totoong Diyos at sasabay ka o Diyos in spirit and in truth. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang kalagayan. Dalangin namin, Lord, ilayin niyo sila sa lahat ng kasamaan at sa social media. Ang kanilang lakang pakikinggan ay ang makakapagbigay sa kanila ng buhay na masakay. Dalangin namin, Lord, na i-bless mo, Panginoon, mga tanghanan. Ang basic unit ng society mula sa mga father, mga mother, ang mga anak, Panginoon, tumali, Lord, ang kabayabaan. Na ang order ng Bible, ang siyang masunod, at lahat ng nagmamahal, upang bawat naman natin tumanggap ng kabayabaan. We pray, Father, for faithfulness to be upon every household, and every commitment to each other. Upang ang next generation ng mga tahanan ay mabuhay na may kapayapaan. Yes, Lord, ang aming bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, ng lahat, Panginoon, ng mga Filipino citizens in the Philippines and abroad, tanggapin ang
iyong kalooban, wala nang iba, kundi kasaganahan. Thank you, Lord, na marami sa iyong pagbless ng mga panalangin. Be honored and be glorified continually, O God. We all believe our prayers you have answered. We give you praise, Father. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord, mga kobo. I know you already are copy my copy. I pray magkasya yan, no? Ito ang pamagatan niyo pa sa screen. Wala pa sa screen, no? Ayan siya. Sige. Anong pamagat natin pag-usapan? Sige, sabay-sabay naman. How to go? Amen. Sustaining. Okay. So, mga kapatid, lagyan mo lang yung aking monitor dito. Kasi dahil hindi namin na-prepare, we are all looking forward na mag-join tayo sa ating online. No? So, ilang ko lang yung aking monitor. Hindi na siya yung dito So, tingnan nga natin ang verse na kasi wag pakili-show mo nga. Verse, the next verse. Maiksi na pakibasa natin. Ano talaga? Yan. So, maliwanag pa rin pinasa ito. Okay? Pero sa likod. Sabi nila na sa akin. So, mga kapatid, ganito. Last week, nalala niyo yung topic natin. Ano pa mga kami, if you remember? Maraming sabi. Start natin our knees. Did we start our year 2026 on our knees? So, okay. Pero, with the Lord, na mahilig tayo sa kanyang lumapit. So, dito na, kung natutunan niyang manalangin, nakita naman natin ang resulta ng kanyang panalangin. So, we all believe that God is an answered prayer. Kaya maganda na matutunan natin ng pansin ko lang na 2026, amazing. Kasi ang tema ng preaching all over the church, all over the Philippines and abroad, is about prayer. And clear sa atin last time na ang prayer pala ay ito ang pattern. Wala nang iba. The Lord's Prayer. So, i-reset na natin kung pag-learn ng the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into evil, but deliver us from evil. Amen. Siyempre si Lord, napansin ng mga disciples, pag siya'y natapos sa gawain, bigla siyang nawawala. Kaya sinundan nila, nakita nila si Lord nag-pray. At sabi nila, Lord, turuan mo naman kami mag-pray. Alam niyo si Lord, hindi niya sinabi, tuturuan mo kayo mag-pray. Dahil napansin ng mga disciple na si Lord kakaiba, karabay din po kasi siya. Kasi teacher of the law. At itong mga disciples with Jonathan, marami silang namit na babae. Marami silang namit na mga religious leaders. Pero iba si Lord na babae. Siya yung mabait. Siya yung mabuti. Siya yung kind. Prayerful din po mga babae na kailangan na religious leader. Pero mga sumpungin din. Amen. At ang mukha, mga gano'n. Amen? Actually, this is the insight I got from this. And because they already know about prayer, actually, before they came to Jesus. But they noticed the Lord, He is different. He is so good.
nakita nila si Lord, pagkatapos ng napakaraming trabaho, si Lord lumulong. Kaya sabi nila, Lord, teach us naman how to pray. Pero teka, you know already how to pray. How come you want me to teach? Dahil di sinabi nila. Dahil may napansin sila na si Lord marunong sa prayer, pero magandang gano'n. Okay, kayo sa katabi. Marikaw sa po. That's why they are so inspired. And as Lord teach us how to pray. So this is it. Pinakinggan nila si Lord. Kasi si Lord siya yung teacher, doers, at tinuturo niya. Nakita talaga nila yung buhay na maayos. So hindi ko gusto yung buhay na maging maayos. So we need the Lord. So here is the answer. So hindi ko gusto maging maayos ang buhay niya. Dapat tumatagal siya kay Lord, lalong nagiging mapahit. Lalong nagiging matyaga. Lalong nagiging magandang mga. So ito nang turo ni Lord sa kanila. This is how we pray. Our Father who art in heaven. Point 1, it's relational. It's not a ritual. Nare-review ko lang yung last week. Kasi point intro sa ngayon. Amen? So sabihin, intro pa natin at ginoon kung saan ka. Ang start talaga, my Heavenly Father. Kasi talaga natin klaro.